Aura Briguela is a true friend. Regardless kung sino ka, ipagtatanggol ka niyan. It's just that maling tao lang ang pinagtanggol niya dahil nung nagkagulo na, nawala na yung babaeng pinagtanggol. Sabi nga nila, minsan yung pag-atras, hindi naman pagkaduwagan pagkaduwag. Si Aura, medyo, lalo na pag nakakain, medyo yumayabang. Minamanage siya ni Vice. Pero kung kilala ko si Vice, hindi niya ito tolerate. Ang bongga na yung production ni Meme kanina, Ganyan si Vice. Ini-stress niya yung sarili niya. Diba? Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga kaabig! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito ba si Mama Lon? Ito naman po si Papa O at si Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi inyong inihirit sa amin. Chika mo na! Dali! Wow! Nakubuo na po siya at kapiling natin siya ngayong gabi. Wow! Ayan panoorin nyo kung bakit namin ikinukwento na naitataas ni Mrena ang kanyang mga kamay dahil na nagkalasog-lasog po at nagmukhang Lego ang mga bahagi ng kanyang katawan. Ito po naidikit na pero hindi nga ba nagkalasog-lasog ang kanyang katawan? Ito po. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Ayan, nangyayari po yan sa Ichika Mo Na Dali live benefit show namin sa Music Museum, Correct. Mrena, ano sabi ng mga family mo? Wala kuya, sobrang nagulat sila sa ginawa ko. Diba? As in talaga kuya. Ayun nga, nung gabi na yon, humihirit pa si Junel, yung kanyang asawa, na makaisa bago matulog. Ano sabi niyo nga? Hindi kuya, masakit kay katawan ko. Kaya bawal muna. Ayun, nakakaloke. Junel. Ay, pero anak ko, bawal muna. Pero ito, bawal yung disobedience. Bawal din yung physical injuries. Dahil itong mga sinasabi natin dito, yun ngayon ang itinatatak kay Aura Briguela. Ay, oo nga. Oo, dahil I'm sure alam niyo na rin ang balita, hindi ba? Na si Aura Briguela ay hinuli ng pulis dahil nga sa gulong kinasangkutan nito sa labas ng isang bar sa Makati. Sa poblasyon. Oo, dahil nga ano bang kwento rito, Lloyd? Iba-iba nga na yung kwento Okay, Iba yung kwento ni Mrena dun sa official press statement naman ng pulisya. There are three sides of the story. Oo. Your side, your side, and the side of the truth. Ayun na nga. Yun, oo. Dahil nabasa ko parang pinagtatanggol si Aura ng kanyang kaibigan. Ito yatang kaibigan, yun yung binastos ng 7 Jandos. Wow. Sabi ng pulis na binastos daw yung kaibigan ni Aura Briguela. Ito naman si Aura Briguela bilang tapat at protective na kaibigan. Syempre, to the rescue siya. Pero ano masabi ng kaibigan ni Aura? Binastos daw po ng mga lalaking nakaaway ni Aura. Yung friend ni Aura. Kaya kuya, ang ginawa ni Aura, kinausap niya sa labas ng maayos. Maayos naman daw po. Sabi ng kaibigan niya. Kaya lang, mainit po yung kabilang side, sinapak daw po si Aura. Kaya nagsabi. Oo nga, kasi nga, nauna pa riyan, di ba? Ang sabi rin niya, nung nabasa nating statement mula doon sa kaibigan ni Aura, na parang hinipuan siya nung isang guy doon. Nakaisa na, tapos sa bomb daw sa puwet.
Diyan? Aray! Hindi ko naman pinasa pati ako. Aray! Masakit din yung palo mo. Tapos yung sa dede pa. Ay! Oo, ginanon daw. Kaya napikon si Aura, kinausap daw ni Aura. Oo. Tapos so yun nga, pagdating sa labas, sinapak na lang. Siguro, syempre, pag dala ng kalasingan talaga, kahit ano pwede mong gawin sa kapwa mo, hindi ba? Kaya mahirap din ng umiinom-inom, ano? Pero, bilang pagtatanggol naman yun ng kaibigan ni Aura, kay Aura. Oo. Oo, kahit si Seyna Barake, pinagtanggol siya. Ganon daw ang kaibigan, walang iwanan. Oo. Meron pang isang pumalag na friend na mabuti raw kaibigan itong si Aura. Ipinagtanggol lamang daw ni Aura yung kanyang kaibigan. Ang nakakalungkot daw, itong kaibigan naman niya, nung napaaway si Aura, nawala. Ay! Kaya ang sabi niya doon, hindi lahat ng kaibigan pinagtatanggol. Ay! So yung nawala, yung nahipuan? Oo, bigla raw nawala. Ay! Paano nga naman magkakaroon ng witness? Ang sabi niya, just to make this short, one thing lang ang ipaglalaban namin. Aura Briguela is a true friend. Regardless kung sino ka, ipagtatanggol ka niyan. It's just that maling tao lang ang pinagtanggol niya dahil nung nagkagulo na, nawala na yung babaeng pinagtanggol and naiwan siyang mag-isa. Sabi ni John K. Visperas. Ay, naku. Sad naman. So, ano naman ang police report? Eto Ayon na sa nga. police report, anong nakalagay? Eto na nga, Nay, nakalagay naman na meron nga yung complainant daw si Christian Rabana tsaka si Angelo Nino Golmatico, yun isa yata yun sa mga bouncer dun sa lugar. So, sabing ganun daw, eto na nga. Nagsimula daw yung lahat ng yung si Aura daw, lumapit daw dun sa grupo nila Mr. Rabana nung nagko-complain. Okay. So, lumapit daw doon, tapos dinedemand daw ni Aura na alisin niya yung t-shirt niya. Okay. Tapos, nung di siya pumayag, lumabas siya, sumunod daw sila Aura. Tapos, hinila daw yung t-shirt niya, pinunit yung t-shirt niya. Okay. Sa kadahilan ng hindi daw alam, for unknown reason daw. So, doon na nagsimula daw yung gulo. Rumisponde naman daw ngayon yung mga pulis. Sabing ganon, mula dun sa poblasyon substation, para nga daw itigil yung gulo. Tapos, nung umaawat sila, bigla daw sumigaw itong si Aura dun sa isang police officer. So, ayun nga daw, yung arresting officer approached the suspect to maintain order, but Briguela pushed him in defiance, resulting in his arrest. So, tinulak daw ni Aura yung pulis. Yun nga, pilit na pinusasan. Oo, tapos medyo nagpupumiglas pa si Aura, yan, kitang-kita sa video, no? Bago nila successfully napusasan si Aura. At ayun na nga, nagkaroon na rin ng mugshot itong si Aura, no? Na talaga siguro gising na siya. Oo, yung ibang picture tinakpan ng yung mata niya, yung iba naman na picture na lumalabas, kita naman yung buong mukha niya sa mugshot. Kung mapapansin natin, Loy, hati ang mga tao sa kanilang opinyon sa nangyaring kaguluhan na kinasangkutan ni Aura Briguela. Karamihan sa LGBTQ ay isinisigaw ang hashtag Justice for Aura at kasama na rito ang ilang celebrities na umaayon na dehado dito si Aura. Isinisigaw ang hashtag Justice for Aura dahil sa diskriminasyon at pambabastos sa grupo ni Aura ng mga nakaengkwentro nila sa bar. Kumalat naman ang CCTV footages ng bar kung saan nagsimula ang gulo. Parang magkakakilala pa sila kung mapapansin sa video. Heto ang ilang paglalarawan ng nakasaksi habang piniplay ang naturang CCTV footage. Well, basically, hindi naman sila magkagalit eh. Kumbaga magkakakilala yung kasama ni Aura at yung guy na involved. So, if you can see, ito si Aura na nasa cruiser. At saka ito yung guy na naka-gray. So, nung nakikita nyo, hinuhubad ng guy yung, yung pants niya. Kasi yun ang request ni Aura. Hindi nagsimula yung issue. Walang issue na hipuan. Nagsimula yung issue dahil itong guy na naka-gray gusto magpa-picture dito sa kay Aura. Pero ang sabi kasi ni Aura, in order na makapagpa-picture, kailangan muna ng magubad ng pants ng guy. Pinababa ni Aura lahat ng kasama niya. And tingnan mo si Aura nag-stay dito.
Kasi nga, hinahamon niya tong guy. Nilapitan ng guy yung si Aura. Kaso nga lang, ang sabi ni Aura dito, na may ano siya, na babad trip na siya kasi hindi pa naghubad ng pants yung guy. Masaya pa sila, nakangiti pa nga si Aura. Ayan, Yan, pinasara niya yung pinto. Ayan. Okay nga sila nag-aan pa nga sila, naghulingas pa nga sila. Nagkukulitan lang yan sila. Nababad trip na siya dahil hindi siya napagbibigyan na magubad yung guy. Tapos sinasabi ng mga nasa paligid niya, magubad ka na kasi pre para makauwi na tayo. Yan. Hinubad ng guy yung t-shirt niya. Ang gusto niya mangyari, isubarin yung short. Kaso nga lang t-shirt lang yung hinubad. Tutulak niya yan. Yan. So, yan. Tingnan niyo. Nakahubad yung guy. Ang gusto kasi ni Aura is yung pantalon. Sinita siya ng bouncer namin Dito na magsisimula yung komosyon dito sa loob. Nung pagbalik ng guy ng damit niya, palabas na sana siya. Ang problema, hinahatak siya ni Aura dito. Tingnan mo kung paano siya hinatak ni Aura. Yan hinila Tingnan mo sino nung una kung paano hinatak ni Aura yung guy. Ayan. Ayan. Natumba pa sila. Sobrang punit nga yung damit ng guy. Galit na galit si Aura. Hindi niya pinapalabas yung guy hanggat di naguhubad ng short. Gusto na umuwi ng guy. Actually, gusto nilang umiwas talaga. Nag-self-defense na yung lalaki. Tingnan mo, tunulak pa. Ngayon, inaawat na siya ng bouncer namin. Pinalabas na yung guy. Ito na yung parang nakalabas na yung guy. Pinapalabas na ng bouncer namin. Yan, tinutulak ni Aura. Tinaas na yung kamay ng guy. Ayaw malaban niya, pero tinutulak pa rin ni Aura. Walang hipuan na nangyari. Yan ng bouncer namin. Responde agad yung mga bouncer namin para awatin si Aura. Alam ng mga kaibigan ni Aura kung sino talaga yung may issue ng time na yan. Yung mga bouncer namin, todo responde yan para maiwasan yung gulo. Ang problema yan. Kung hindi siya pinigilan, laglag siya dyan. Gusto talagang saktan yung lalaki dahil hindi siya napagbigyan. Yan, tingnan mo. Ilang bouncer yan? 2, 3. Para maiwasan lang yulo. Ang problema nga lang, ang dami ng kasama ni Aura, 24. Dami yung mga kasamang lalaki si Aura. Pati yung mga babae na nagsiunahan ng bumaba. Kung gaano ka-aggressive si Aura, ayaw magpapigil. Tingnan mo. Yan. Sinasabi niya yan, gusto niya sapakin yung lalaki sa labas. Tingnan mo kung gaano ka violent si Aura dyan. Meron pang isang kuha ng CCTV na malinaw-linaw na nagkakaasaran pa ang dalawang kampo. Samantala, pinapurihan naman ng mga netizen si Senator Raffy Tulfo dahil sa pag-call out ng senador sa hepe ng Makati Police District. Narito ang bahagi ng pag-uusap ng dalawa galing sa Wanted sa radyo. Bakit po maging agresibo si Aura sa isang lalaki na i-request niya na maghubad? Bakit niya gagawin yon? Alam mo naman, si Aura is gay. Gusto niyang makita yung magandang katawan. Hindi sir, mali ka dyan sir. Wag sir. Wag ganon. Palibasa ay gay, gusto na makita agad ng katawan ng isang lalaki. Siguro po meron pong pinagmulan yung kaguluhan. Dahil sa pag-call out ni Senador Raffy Tulfo, ang mga netizen ay sumasaludo. Ito naman, in fairness, bailable naman to. Bailable yan. Pero hindi na, syempre alam mo naman, di ba? Ang mga tao, i-judge ka according o depende sa napanood nila. Di ba? Hindi nila kukunin yung kabilang panig. Kung sanay sila na kung ano lang pinanonood nila, doon lang sila magbe-base ng kanilang opinion. So dito sa isyong ito, pinagtanggol si Aura ng kanyang kaibigan
Ito namang sa police report na ang report ay binastos ni Aura, yung lalaki. Hindi natin alam kung sino nagsasabi ng totoo sa kanila. At posibleng ito ay mapunta sa korte. Nay, kung sino man na may kasalanan kanino, kaso paano kaya yung kaso na yung parang nag-disrespect siya doon sa yun police nga, officer? sa authorities. Oo. Isa pang kaso yan. Hirap na. Oo. Pag alam na natin na gulo, dahil lasing ang kaaway natin, umalis na tayo. Tayo nang umiwas. Diba? Kahit minsan nasa tama ka, kung alam mo naman na gulo lang ipapasukin mo, choose to leave, diba? Sabi nga nila, minsan yung pag-atras, hindi naman pagkaduwagan pagkaduwag. yan Diba? Kahit na minsan ikaw yung nasa tama, kung pwede mo namang pagparayain, diba? Teka lang, Nay. Diba itong si Aura, hawak ni Meme Vice? Yes, alam ko talaga, minamanage siya ni Vice. Pero kung kilala ko si Vice, hindi niya ito tolerate ito, lalo na kung may kasalanan si Aura. Hindi niya poprotektahan. Pero kung nasa katwiran si Aura, I'm sure papanigan naman siya ni Vice. Pero syempre, yung mga ganyan-ganyan, bakit kailangan kasing gumimik? Yung mga ganyan, di ba? Samantalang si Vice Ganda, yung grupo ni Vice, pag andun sa isang bar, ilang beses na ako nakaka-tsempo niya. Tahimik lang sa isang sulok. Hindi, wala yung mga pagyayabang, wala yung, andito si Vice Ganda, dito tayo lahat. Walang ganon. Gusto nga ni Vice, gusto na yun, nananahimik siya sa sulok At kino-cover lang siya ng kanyang mga kaibigan. Kung di pa nga i-announce sa stage, hindi mo malalaman na nandun si Meme, no? Correct, oo. Meron tayo rin nakakarating na impormasyon sa atin na pag gumigimik daw itong si Aura, medyo, lalo na pag nakakainom, medyo tumataas ang tapang. At medyo yumayabang. Hindi naman natin i-judge si Aura, no? Ito lang yung mga nakakarating sa atin, ano? Kasi kung ang pwede ko silipin na kabutihan, yung isang attitude ni Aura, yung pagtatanggol niya. Pagkaibigan niya na ang naapi. Kahit pa sinasabi ng iba na katulad yung kay Richie. Kasi kaibigan niya si Andrea Brillantes. Diba ano yung mga sinabi niya kay Richie? Ama ka na akla. Yung mga ganon. Ang tigas ng test, parang rock. Oo, diba yung mga ganyan. Ay, naku kuya. Feeling ko may sasabihin niya si Richie Rivero kay Aura. Ano naman ang sasabihin niya kay Aura? Ama ka na akla. Back to you, Back to you. Hindi natin alam kung ano naman ang igaganti ni Richie. Pero kung kilala naman din natin si Richie, hindi naman para patulan din naman ni Richie yung gano'n. Oo, kaya anyway. Pero na sa tingin mo, maglalabas kaya ng statement si Meme Vice bilang manager? Yan ang abangan natin kung may statement si Meme Vice. Dahil alam ko si Vice Ganda ay busy sa production number. Ayun na nga, Loy. Pasabog ang prod number ng tatlong magkakatapat na noontime shows na sabay-sabay nagsimula ng 11:30 AM. Ang Itbulaga sa Channel 7 ay the usual, ang opening number na habang nakahilera ay sing and dance, parang firing squad. Ang TVJ The Barkads sa TV5 naman ay sinimula ng hosting ni Gretchen Ho, Khaled Karen at Mikey Reyes habang nag-aabang sa labas sa pagdating ng buong The Barkads. Nagkaroon din sila ng ilang watch party sa buong bansa. Inabot ata ito ng more than 30 minutes habang nagpo-production number na ang EB at ang It's Showtime. Pero nung kinanta na ang kanilang jingle kung saan pinalitan ng EAT ang Itbulaga, nakakatuwang ang pamilya ng buong The Barkads ay nandoon lahat. Nag-iiyakan. Full support. Marami naman ang naiyak sa pagsanib puwersa ng kapamilya at kapuso at nakakatuwa na si Vice Ganda mismo sa GMA compound nag-perform paglapag ng sinasakyang chopper. Kabisado na ng mga kapuso employees ang jingle ng It's Showtime, halatang halata sa kanilang panonood sa labas. Pinakabonggang opening number ang It's Showtime. Lumabas na pagdating sa digital audience, pinakamataas na views ay ang sa EAT. Pero abangan pa natin ang pagandahan ng mga shows. Basta ang pinakapanalo dito ay ang audience. Bongga na yung production ni Meme kanina, Ganyan si Vice. Ini-stress niya yung sarili niya. Diba? Para sa madlang people. Diba? Ganun si Vice Ewan po, hindi ko nga kaya yung attitude ni Vice sa ganun. Yung pag nasa-challenge siya, mas nitindihan niya ganun. Grabe, no? So, tingnan naman natin sa Monday kung sinong nanalo sa rating. Diba?
Ang bongga. Talagang ginalingan ng 3 show today na. Parang maraming nahilo ngayon kakalipan. Di ba? Correct. Kaya, at saka yung TVJ Dabarkans. Guest naman nila si Sharon Cuneta. Yes! The megastar. Sinong nagwagi? At the end of the day, ang madlang people, ang mga Dabarkans, di ba? At ang lahat ng taong nanood sa Free TV, na lalo pang lumakas ang Free TV, yung nanood kasabay doon sa YouTube tsaka sa Facebook. Diba? Ang tama. Bongga. Ano kaya mga pasabog nila next week, no? Siyempre, gagalingan nila lalo para siyempre makuha nila yung mga viewership, di ba? Correct. Maganda yan. At least bumalik ang viewing habit. Di ba? Yes. Ay, nice. Speaking of bongga, ha? Ang bongga naman itong si Cyril Manapat. Pwede ba nagpaayos din ng mukha? Nagpa-enhance din. Ang taray na ngayon ng lola mo. Diba? Ang ganda, rhinoplasty at saka nagpa-cheek reduction. Diba? Tapos, nga, may nagtanong na isang fan sa comment section. Eyelids, rhino, lip fillers, jaw reduction. Ang ganda ng gawa. Sabi ni Cyril, nose lang po. May nag-comment naman, anong nose lang, buong face mo nag-iba. Wala namang masamang umamin, sis, lol. Sabi naman ni Cyril, hi, what's the point of denying po? It's something to be proud of. I'm being honest and transparent. Of course, whole po magbabago kasi nasa center po ng face ang nose. And madadamay at maapektuhan po talaga na part ng face. Kaya magbabago po talaga whole face. Common sense, come on. Pero inamin na ng faces and curves nung gumawa sa kanya. In addition to rhinoplasty, the actress also underwent buccal fat removal to enhance her cheeks. Binawa kaya may piece dito, di ba? Kasi di ba medyo pa-square yung mukha ni ate girl. Papakita yan dun sa kanyang vlog, sabi ni Cyril. Pero nakakaloka na, ba't hindi niya inamin yung buccal keme? Oo nga. Hindi, baka siguro sinasabi nung isang nag-comment ay pinaayos. Baka yung pinaayos. Yung pinaayos niya yung ilong niya. Bakit mo yung papaayos? Magulo ba? Dito kasi nandito ilong isinentro. Gaga ka. Siyempre gusto magpaganda. Ganon. So anyway, kung issue pa rin yan sa iba, alam mo, at the end of the day again, maganda naman ang resulta. Doon na lang tayo pumokus. Ang ganda-ganda niya. In fairness, ang laki ng iginanda ni Cyril, Oo nga, nawala yung ganito niya. Kasi di ba nakaharap mo siya? Nung kaharap siya dun sa parang hindi pa gawa di ba? Huwag na tayong magalit. Hayaan nyo na. Kung inilihim man ni Cyril yung buccal, baka akala niya kung ano yung pinaayos, as in pinaretoke. Siguro yun ang Dahil kahit naman din kami, magpapa-botox din naman kami someday. Someday. Pero walang pinagawa sa mukha ko. Alam mo yan, Loy. Alam ko yan, Nay. Kaya nga ang baliktad yung tanong sa'yo ng mga tao, bakit ayaw mong ipagawa? Hindi nga na tinatanong kung ano pinagawa mo. Ang tanong na, ba't ayaw mo ipagawa? Sabi nila. Alam na hurt ako. Sorry na. Na-hurt ako. Ineko ko lang yung laging tanong ng mga tao. Hindi, parang sa'yo ko lang narinig. Ang dami nagtatanong. Pag may sama ng loob, sabihin agad ng dali. Ang dami nagtatanong. Ang dami talaga nagtatanong. Parang pinagyayabang lang yung sing-sing niya. Hindi. Hindi gumagano. Hindi, gano'n naman yan. Hindi. Ewan ko, takot siguro ako sa karayong. Even yung ilong ko, di ba? Pinagdidiskitahan na nga ni Dr. Vicky Bello yan. Tagal-tagal nang kinakantahan ni Dr. Vicky yan. Di unahin mo na yung ilong ni Mrena bago ilong ko. Papayag ka ba kung magpapagawa si Mrena?
Paggawa mo yung ilong mo, Mrena, tapos ako pag-iisipan ko. Ha? Oo. Diba? Hindi, actually, gusto ko yung paggawa yung mata ko. Ah, bakit? Gusto kong palagyan ng third eye. Ha? Anyway, with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Naku, kung manonood na po namin kayo ng matagal na, tapos hindi pa kayo subscriber, sana naman mag-subscribe na po kayo dahil napakadali lang. I-click nyo lang yung subscribe button na nandun sa baba. At yun, ibigay po ang aming episode ngayon. At meron kayong komento sa lahat ng aming chika. I-comment nyo na po yung below, i-click ang like button, at huwag kalimutang i-click ang notification bell. Pag kinik nyo kayong unang-unang manonotify na meron kami latest update. Yes. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At nandyan pa rin po nakapost yung aking mga behind the scene ng aming po concert. At yung ibang mga parts ng concert po na hindi nyo napanood dito sa Showbiz Update, nandun po, mapapanood nyo. Yeah. Ang dami po mga good vibes doon ng mga segments na hindi nyo po napanood dito sa Showbiz Update. Oo. Yan. At ikaw naman, Mrena. Hello mga ka-update! Subscribe naman po at Mrena po, M-R-E-N-A. Yes. May bago ng vlog. Hindi kuya, malapit na. Aayusin ni Mami Sol. Tutulungan ako ni Mami Sol. Wow. Siyempre pa, ang panayang ko pa rin kay Maxi Andreson, yung batang si J-Bot, na na-viral noon sa show ni Willie Revillame. Yes. At ang kanyang itsura ngayon, ibang-iba na. Diba? At ang kanyang mga pangarap at ang paghanga sa kanya ng mga tao dahil sa kanyang tatay. Ano ang ginawa ng tatay niya? Ba't hangang-hanga doon sa tatay? Diba? Ang mga tao. We love you, Daddy. Yes, oo. At syempre pa, maraming salamat po sa Premier Drip. Ayan. Diba? Oh. Diba? Diba? Kaka-hypo ko pa lang ng ano. Ayan, Oh. no? Pina-hypo ko yan. Huh? Oo. Tapos, Premier Drip din, yung drip nila. Yes. Oo. Ako naman miss ko na magpa-drip sa Collagen, yes, collagen, L-carnitine, glutathione, ayan. Ang daming ang tao eh. Pumila ako. Ganong kalakas ang Premier Drip kasi ang dami nilang promo dyan. No? Correct. Oo. At syempre pa, ayan na, yung mga kababayan natin na nasa abroad at gusto magpadala ng pera dito, Oo nga. napakadali lamang po, no? Mag-download na lang kayo ng Sendwave app. True. Pag nakapag-download na kayo at first timer kayong user, ay nako, may $20 kayo na free credit. Wow! Na pwede nyo rin ipadala rito. Wow! Importante lang. Tuloy-tuloy Tuloy-tuloy pa rin yan. Ang importante lang, gagamitin nyo lagi, ha? Correct. Oo. At syempre, hindi nyo mararamdaman na nabawasan ng pera ninyo. Diba? Oo, dahil fee-free yan. Ibig sabihin, Correct. walang free of charge yung pagpapadala. Kumakaltas lang sila ng konting-konti sa exchange rate ng dolyar to piso. So hindi mo talaga mararamdaman. Ang importante lang ay meron kayong bank account, meron kayong GCash. Pwede nyo rin i-claim doon sa LBC, basta sa mga ni-transfer dito na yung may physical store, pwede nyo rin yung i-claim. Ganun kabilis. Diba? Oo, ayan ang Sendwave app, Diyos ko. Diba? Ang lahat halos ng mga nasa US, nasa Canada, at nasa some parts of Europe, ginagamit na ang Sendwave app para Diba? magpadala ng pera dito sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa Pinas. Correct. Yung mga nasa Pinas po, hindi po tayo pwedeng mag-Sendwave app. Yung mga nasa US lang, Canada, some parts of Europe lang. Okay. Tayo po yung padadalan nila. Ang sarap naman tayo yung taga-tanggap. Nakakatuwa nga dahil meron tayong isang na natatakot daw siya ng unang gamitin yung Sendwave. Baka daw pumalpak at hindi niya na mabawi ang pera. Pero naaliw siya dahil nakarating agad. Diba? Oo. Nang wala pang 10 seconds, andun na yung pera. Diba? Dito na. Kakatuwa Ganun. yan. Sendwave app lamang po yan. Sendwave app lang po. Reliable, Yes. fast, efficient, and safe. At syempre, gusto kong pasalamatan si Mama North. Thank you so much, Mama Ay, North, sa Mama iyong North. pa-dinakdakan, pa-dinuguan, pa-biko, pa-puto. Diyos ko, Mama North, biko, lapik at iba pa. Yes. Apakasarap. Thank you so much.
consistent ang lasa, in fairness. Correct. Kaya na naman, nabundat na naman kami ngayon. Yes. Na ito. Maraming salamat, Mama Norsa. At syempre, ang Henry Cooks. Thank you so much. Thank you, Sir Henry Henry. Cooks, ang minudo mo, hindi ko pa rin nakakalimutan, ha? Sir John. Hayop yung minudo mo. At saka yung beef caldereta mo, hayop. Ha? Ba't parang naaway mo? Okay. Sa sarap. Ayan, ha? Thank you so much. At syempre pa ang di Ohana, Boracay, Yes! sa Station 3 po yan. Ano? May mga promo po sila dyan. Dumiretso na ho kayo sa website Yes. para mas maganda ang deal ninyo. Hindi Yes. na nanganganak ang babayarin ninyo kasi wala. Alam niyo yun, yung online, diretso na kayo doon, hindi yung sa mga booking online. Yes. Doon kayo sa website nila. Correct. Ganon din sa Highland Valley. Ay, naku, Nay, magbubukas na yung phase 2, yung likod. Yes. Ngayong September. Kaya kung gusto niyo po makakuha ng mga discounted na mga passes, yung mga day passes para dun sa kanilang water park, ayan po, visit niyo lang po yung kanilang FB at saka Instagram page kung paano po kayo makaka-avail, di ba? Siyempre, maraming salamat po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin Otibias, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag na wag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every kissing is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi yung inihilit sa amin? Chika mo na! Dali! Uy, namimiss na natin talaga yung mga knock-knock ni Mrena. Mrena. Pag knock-knockin mo naman. Sige, mag-knock-knock ka na, Yan. Mrena. Yan nga, kuya. Ba, na on the spot si Mrena. Kaya nga, kuya. go. Doon tayo sa mainit-init, kuya. Mainit who? Di, kuya. Mainit na, doon na tapi. Okay. Sige. Who's there? Aura. Ay! Aura. Mainit-init nga. Aura who? Aura, naku. Kay sakit naman ang ginawa niyo. Aura, bakit niyo po inusasa? Ay! Gano'n ba yung lyric nun? Alam mo, magagalit siya si Aura. Hindi ka na niya friend. Sasabihin lang na yung Aura siya. Alam mo pa, ano? Ama ka na akla.